ma'am, good noon. Ako po si Mix J. Pwede po bang malaman ng inyong pangalan? Kahit palayaw lang or code name? Ano na lang? Ira. Ira po. Okay. I'm Ira. Saan po yung location nyo? I'm from Mindanao. Yes po. Sige po, kung meron kayong kwento, i-share nyo na po. Makikinig lang po ako. Okay. Experience ko sa mga ganitong klaseng pamamaraan na kung tinatawag nila yung sa occultism. Way back 2021, nakaranas po ako ng yung pinapawisan ako ng bigla na hindi ko alam. Bloated ang tiyan ko, ganito ganyan. Pero hindi ko alam. Busog naman ako. Sabi ko, ba't ganito nangyayari sa akin? Sabi ko. So one time, ito ng 2003. Kasi experience ko yan from 2021 until ngayon hindi nagaano. So one time, nagka-problem ako. So may nakilala akong friend. Actually, friend ko na siya. Pero matagal na kami hindi nagkita. Then, nung nagkita na kami, nung nagkaroon ako ng problem, sabi niya, halika, gusto mo patingnan kita? Kasi sabi ko, inaano ko sa kanila yung mga dreams ko. Sabi ko, bakit ba ganito? Sometimes, may naririnig akong bell at the midnight. Tapos sabi ko, nagigising ako ng 10 oras ng gabi na which is unusual sa akin. Ganon lang ako. Sabi niya, sige, patingin kita ng ganyan. Baka daw, kinukulam ako. Okay. Hindi ko pala alam na they were practicing na ganito. One time, pumunta ako sa bahay nila, I saw this in their altar na ganito. May cross, may nagdadasal sila. Pero hindi ko alam na orasyon pala yung aside sa mga dasal na ginagamit nila, may mga orasyon silang ginagamit. Kasi may nakita akong picture ni Sabi ko, ba't andyan? Ano yan? Sabi niya, malalaman mo yan later. Sabi niya ganoon. Tapos, okay, sabi ko ganoon. Nagpatingin ako. Tapos yun ang start ng session na ganito. O sige, dinasalan ako, inarasyonan ako, ganoon. Tapos, conscious ako. Alam ko sa sarili ko, conscious ako. Tapos yun na, sabi na may inipit na sa paa ko, ganito, ganyan. Tapos, nag-start na siya ng prayer. Okay, lumabas ka kung sino ka man. Kasi ganyan. Sabi ko, pero ako, wala lang ako. Tapos, sabi, sino ka? Sabi ganoon sa akin, sino ka? Anong isasagot ko? Kung isasagot, sino ka? Sabi ko ganoon. Wala naman akong may isasagot, sino ka? Sabi ko, continue ng ganoon. Wala silang makuha sa akin, pero conscious talaga ako. Tapos, then after, natapos na yon. Ganoon, ganyan. Sabi, nagmamatigas daw, ang mangkukulam, sisyo, ganito, ganyan. So, nung umalis na ako, sabi ko, bakit ganoon? Sabi ko ganoon, kasi alam ko talaga yung parang ginagamot ka, hindi ganyan. Sabi ko, kung totoong albularyo ka, hindi ganyan. Sabi ko ganoon. Ngayon na, sabi ko, nagkapasa-pasa ako kasi may kahoy sila na nilalagay sa akin habang inaano sa katawan ko. Ano siya, pinapalo siya, ma'am? Hindi siya pinapalo, parang nilalagay sa akin na tinutusok. Tinutusok. Hindi sa tusok na kasi kumbaga sa Bisaya, baga siya nga, kasi bang inaano ka kung saan part ng katawan mo. Yun. Iduot siya dito, i-press siya dito. Oo, i-press siya. Yun. Sabi ko, hindi ko talaga kasi ang complaint ko talaga, hindi ako makatulog na, nababalisa ako, ganito, ganyan. Sabi ko, getting worse. Sabi ko, I stop. Sabi ko, after nyo magpa-session sa occultist, mas lumala pa yung nangyari sa inyo? Yes. Ang ginawa ko,
continuous ako ng research kasi may binigay sa akin, pinadalhan kami ng sister-in-law ko, yung mga porceras na may mga orasyon sa loob. May mga orasyon sa loob, may oil, may mga gamot-gamot doon, at saka ano-ano po yung pinapadala. Inumin daw namin, yung mga kahoy na sinukuan, ganito ganyan. So, tinanggal ko yun. Kasi sabi ko, as a Catholic, naniniwala sa Diyos, sabi ko, ano ba to? And in the first place, hindi talaga ako naniniwala sa kulam. Mga kulam balang. Although it's true. Kailan lang ako na-convince? Lately lang, nung nakita ko yung dumaan sa page ko yung ni Father Gitgano. Yes. Kabalo ko, aware ka, anak. So, upon explaining ni Father Gitgano, doon ko pa naunawaan. Totoo ang kulam, totoo ang barang. So, Yes. ang ano lang yung remedy lang talaga, yung matatanggal mo yan is deliverance. Yes, Surrender yourself and deliverance. So, nung nakita din kita, sinubaybayan din kita. Kasi tinitingnan ko bawat sabi ko, tama siya. Sabi ko, kasi sino-sino nang nakita kong occultista nag-explain naman ganito, ganyan. Sabi ko, hindi naman to true prayers. Sabi ko gano'n, hindi to makakatulong sa mga tao. Sino-sino na, yung mga commander dyan. Tinignan ko talaga. Research talaga ako. Then one day, dumaan ka sa page ko. Una-unang nakita ko, yung yung katunglanan na bukal sa vlog ni mo. Yun. Sabi ko, amazing man. Ingon ko, gabukal man iyang lana. Anak pa dyan ko. So, wala lang ko. Pero to be continue dyan ko nga, gisubay dyan na ko ang imong mga page na true explanation, tanan na. Sabi ko, totoo siya. Tapos, naato imong page pod nga, kung totoong may kulam at barang ka sa sarili mo, paano mo malalaman? Bumili kayo ng book, yung may prayer book yung si Father Sekia. Sabi ko, ba't niya alam? Sabi ko, ba't niya alam? Sabi ko, ganoon. Sabi ko, totoo talaga yung ini-explain niya. Sabi ko, kasi every time may nararamdaman ako, yun na lang ang ginagawa ko. Yung deliverance prayer ni Father Darwin, yung lahat ng mga misa-misa niya, kung anong nararamdaman ko, yun na lang ang ino-open ko, nilalagay ko sa sarili ko hanggang narirelieve ako. Sabi ko, Diyos ko Lord, sabi ko, marami pa talagang mabibiktima nito. Oo, marami. Actually, ma'am, to tell you honestly, dati akong occultist. Nadaanan ko yan dati. Kaya alam na alam ko kung sino ba talagang tinatawagan dyan. And then, hanggang sa napunta ako sa page din ni Dr. Ditching, yung kasama din sa Deliverance prayer. Naririnig ko yan kay Bro Wendell. Dr. Jose Gonzalo Ditching. So, doon ako naliwanagan. So, dahan-dahan akong nag-transition into Saint Benedict na yung mga gamit na dasal, yung sa simbahan na talaga. At alam mo ba, ma'am, yung experience ko, grabe, pag switch ko ng faith, pag renounce ko, halos hindi ako makatulog. Kasi palagi silang nagpaparamdam. Yeah, parang yung parang bumulong sila. Nakawin mo to. Dahil minsan hindi ka talaga makatulog after ng rosary mo. Talagang tinitira kanila na gawin ng masama. Gumaganti yan sila. Gawin mo to. Ganito kasi, family ng sa side nila, lahat mayroon na silang ganoon. Basta yung mga buko ng tikbalang, salsagan, ni-research ko talaga yung mga pinapadala niya. Sabi ko, pero yung akin tinanggal ko, tinapon ko. Pati meron pa yung healing oil. Tinanggal ko. Kasi bakit tayo gagamit ng buhok ng tikbalang? Hindi naman Diyos yan. Yun nga ang hindi ko maintindihan. Ako, delikado yan, ma'am. Kasi kapag nagpasailalim ka sa ritual nila, para ka na rin nagpasailalim sa Diyos na sinasamba nila.
Correct. Tapos nakikita ko yung maraming mga orasyon. Alam mo ba yan, kahit yung mga orasyon na nakikita ko, ito pang ganito, pang pula, nire-research ko yan. Ginugugol ko yan isa-isa. Anong ibig sabihin nito? Kino-compare ko sa mga dasal. Sabi ko, hindi naman to tama. Kasi Kino-compare ko to yung sa mga puder dasal. na sinasabi nilang puder, invocation yan. Pag sinasabi natin invocation, pinapasok natin sa katawan natin yung energy na yan. So what if ibang pangalan yun? Hindi kay Jesus Yes. yun. So influence na tayo. Correct. Di ba, kanang ilang ginahatag yung katong mga pulseras ay mga di ba habak na. Oh, kabalo ka ng bugto na sa kuha, sa akong kamot. Oh ba? So Yung bugto na siya. nag-react yun. Nagbugto na siya kasi ako kukusog jud ako ang prayers. Pero hindi ko lang alam kung bakit napadala ako sa mga ganyan. Kasi dulot ng problema, gusto ko talagang malaman kung anong nangyari. Although, may naggunit sa ako isa, giampuan ko, and then, dito, nag-text ko sa ihain ko, pwede ko mangayo og health. Kasi, ingon siya sa kuha, hindi ako makaano, kasi makarig, kasi bulag ako. Sabi niya sa akin. Sabi ko, pwede magpatulong. Sabi niya kasi yung number mo, binigay ng isang friend ko na ikaw ang umahawak sa kanya. Sabi niya, sige ma'am, bigay mo lang pangalan at saka birthday mo. Alam mo, believe ako sa kanya. Kasi after na binigay ko yung pangalan ko, birthday ko, kuha niya lahat yung problema ko, nararamdaman ko, kuha niya lahat. Kasabot ba ka ng palatay? Oo, kanang mura na siya, sa amuha na siya, hilo na siya parang lason din yan. Oo, pero sa amuha, katong palatay, mga matay among pamilya, is ka na bang parang Ay, kadena sa amuha. Oo, kadena. Sugod sa taas, paubos. Every 3 years, na ay mamatay sa amuha. Sa among pamilya. So, sus ko Lord, asabitin ko in Jesus name, ingon ko na yun na. Sabi ko sa kanya, pumunta ka dito sa akin, sabi niya. Hindi siya namingil. Talagang lang siya. Pumunta ka sa akin. Pumunta ako sa kanya. Kasi nalaman niya talaga lahat ng problema. Kasi wala akong kwento sa taong to. Bakit niya nalaman? Ma'am, pwedeng matanong ma'am, saang region yan siya ma'am? Huwag niyo lang sabihin yung exact address. Region lang, kung Davao region ba or Del Sur. Davao del Sur. Zamboanga del Sur. Opo, sige, copy po. Pero yung unang pinuntahan nyo, Zamboanga din yun? Sa Del Sur din. Sa Del Sur. Sige po. Tuloy po tayo. Tapos, yun na. Sabi niya, nung pumunta ako sa kanya, pinag-pray lang niya ako. Tapos, pinapakinggan ko talaga kung ano yung prayers niya. Hindi siya gumagamit ng Latin. Basta naririnig. Hindi siya gumagamit ng Latin. Nagpe-pray lang siya, tapos naririnig ko yung prayers niya, tapos end ng prayer niya, in the name of Jesus Christ. Yan, tama. Alam mo kasi ma'am, meron ding mga tao kasi meron tayong tinatawag na 9 gifts of the Holy Spirit. At ang isa sa mga gift na yun ay gift of vision. Siguro yun yung gift niya. Nalaman niya yung mga suliranin mo, gift of vision. Hindi yung gumagamit ng mga orasyon. Natural yun sa tao. Wala. Wala. Wala siya ginagamit. Yun ang legit na manggagamot. Prayers lang talaga. Mga migs, yun yung conversation namin. Actually, mahaba pa yun, pero pinutol ko na yung iba kasi yun yung request ni ma'am na hindi isali yung ibang mga information. So, isa lang naman ang punto dito. Mas legit pa yung manggagamot na gumagamit ng dasal na naiintindihan sa ngalan ni Kristo. At yun ang gifted
na manggagamot. Yun ang tunay na sugo. Kasi meron siyang regalo mula sa Holy Spirit. Yung gift of vision. Yung iba, tawag nila dyan is gift of prophetic vision. Yung nagpapasampa, yun ang walang gift. Yun yung walang regalo mula sa Holy Spirit. Yun yung huwad na sugo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi niya alam kung napasampa na ba niya o hindi. Tanong siya ng tanong, sino ka? Sino ka? Kinsa ka? So, ibig sabihin, wala siyang pinag-iba sa ibang manggagamot na ganun din ang estilo. Pasampa. Nagtatanong pa rin. Therefore, hindi nila alam kung sino ba talaga yung sumampa. Kung kaluluwa ba talaga yun ng mangkukulam. Kasi hindi nila nakikita. Nagtatanong pa sila kung sino. What if demonyo yon tapos magpapanggap? Yan yung hirap sa ibang Pilipino, madaling mauto. Mabuti na lang itong si Ma'am Era ay madasalin. Kaya hindi sumampa sa kanya yung DT na tinawag nung albularyo. So keep it up ma'am, patuloy lang sa pagiging madasalin. Yung mga dasal na biblical gamitin nyo, yung mga naiintindihan nyo na dasal. Dahil kung alam nyo ang bawat kahulugan ng bawat salita ng inyong dasal, yan yung galing nasa puso. Kasi naiintindihan nyo na, nai-express nyo ng maayos. Ma'am Era, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ninyo na kayo po ay ma-interview. Hindi kayo tulad nung isang albularyo na gusto ko ma-interview pero ang daming alibay, daming palusot. Takot sigurong masabon sa mga katanungan ko. Tinawag pa niya ang sarili niyang Commander Dragon. Loko-loko kaya ata eh. Yung dragon, yun yung Leviathan, yun yung beast, yun yung kalaban sa Biblia. Kung yan yung bansag mo sa sarili mo, ibig sabihin, kontra ka sa Diyos. Gumamit nga na lang ng alias, kabubuhan pa. Well, anyway, balik tayo dito kay Ma'am Era. Ma'am, maraming salamat po Ma'am Era kasi yung pagpapa-interview nyo po ay napaka-malaking bagay po yan para makatulong sa ibang tao, para mabigyan ng babala yung ibang tao na wag agad-agad magpapaloko sa mga taong nagpapanggap na sugo kuno ng Diyos. So mga migs, maraming salamat po sa pag-view ng video ito and kita-kits tayo until next topic.